Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father Ren. Tayo po ay nakapaloob ngayon sa ikalabintatlong linggo pagkaraan ng Pentecostes. Jesus asked His disciples, "Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Apo. Alam ng mga alagad ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Sabi nila, others say you are John the Baptist, others you are Elijah, and others you are Jeremiah and one of the prophets. Yun po ang sagot ng mga apostol. Ngunit after that question, Jesus asked them, "Kayo naman, sa palagay ninyo, sino ako?" Parang sinasabi niya, after all that we have experienced together, our journey, matapos ang ilang taon na tayo ay magkakasama, magkakakilala, sino ako para sa inyo? And here comes Peter, isa sa mga palaging palasagot sa mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, napakahalaga po ng tanong na ito sa panahon natin. Napakadali po kasing magkaroon ng opinion about one person. Ano po? Sa panahon natin, madaling magkaroon ng opinion tungkol sa isang tao. Minsan nga, makita pa lang natin, ginajudge na po agad natin hindi po ba? Ay, ito, si ganito to, masama to. Ay, ito, si ganito to, mabait to, mabuti to. Ganyan tayo madalas. Lalo na sa panahon ng social media. Ano po, napakadaling magkaroon ng opinion. Sa isang screenshot lang, may opinion na. Sa isang video lang, may opinion na agad tayo. Sa isang pahayag lang, may opinion na agad tayo. Minsan, isang pagkakamali lamang nagiging pagkakakilanlan ng isang tao. Isang pagkakamali lang nagva-viral agad sa social media. Ano po? Ganon din ang ginagawa natin kung minsan sa ating sarili. Ano po? Yung mindset natin madalas, ganito ako Diba? Tila baga parang wala na tayong pag-asang magbago sa ating buhay. Ngunit tignan natin si Pedro. Sinabi ni Jesus, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Alam ni Jesus na si Pedro ay maaaring padalos-dalos at takot kung minsan. In fact, itinatwa pa niya si Jesus. Ano po? Alam din niyang darating ang panahon na siya ay itatanggi ni Pedro, ngunit pinili pa rin siya ni Jesus. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil nakita ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang kung sino si Pedro. Nakita niya kung sino pa yung pwedeng maging si Pedro bahalang araw sa mga susunod na panahon. Kung papaano niya magagamit si Pedro bilang kanyang instrumento. Nakita ng Diyos yung posibilidad kay Pedro. Kaya kapag nakikita natin ang ating mga pagkakamali, isipin natin as if God is saying to us, anak, hindi pa tapos ang ating kwento. Kung minsan nagkamali lamang tayo kasi tila baga parang tapos na ang lahat para sa bawat isa sa atin. Let us recall our first reading. Sa unang pagbasa, sinabi doon na binigyan si Eliakim ng isang susi. Ano po? Sabi doon, ibibigay ko sa iyo ang susi ng bahay ni David. Ang susi po ay simbolo ng tiwala at pananagutan. Diba kapag binigyan po natin ng susi, ang katiwala natin, ibig sabihin, that symbolizes may tiwala tayo.
doon sa taong iyon. Kapag aalis tayo, o ito ang susi ng kwarto, iiwan ko muna sa iyo. O ito ang susi ng bahay namin, iiwan ko muna sa iyo. May pagtitiwala. Hindi po ba? Ano po? Ibig sabihin may pinagkakatiwala sa iyo. Ganun din, ano po? Tayo bilang mga tao, lahat tayo ay mayroong susi sa ating buhay na ibinibigay ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Maraming ipinagkakatiwala ang Diyos sa atin. Ang pamilya, yan po ay susi na ipinagkakatiwala ng Diyos. Ang lahat ng bagay na mayroon tayo dito sa daigdig, yan po ay susi na ipinagkatiwala ng Diyos. And in fact, mayroon tayong pananagutan sa lahat ng bagay, maging sa ating kapwa. Kaya ang tanong mga kapatid, ano ang ginagawa natin sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Jesus said to Peter, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Hindi lamang po ito tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa pananagutan. Kung binigyan tayo ng Diyos ng pamilya, alagaan natin. Kung binigyan tayo ng Diyos ang kaalaman, ang katalinuhan, gamitin natin sa tama. Gamitin natin sa tama para sa ating mga kapwa. Kung binigyan tayo ng Diyos ang posisyon sa ating buhay dito sa mundong ibabaw, wag nating gamitin bilang pagmamataas sa ating mga kapwa. Kung binigyan tayo ng Panginoon ng boses para magsalita, gamitin natin para magsalita ng katotohanan at hindi paninira. At kung binigyan tayo ng Diyos ng susi para maglingkod tayo ng tapat. At sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo, napakalalim ng kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi po natin nauunawaan ang lahat ng ginagawa ng Diyos. May mga dasal na matagal na nating pinagdarasal pero hindi pa rin dumarating. May mga problema na tila baga hindi pa rin nasosolusyonan sa ating buhay. And sometimes we ask Lord, Lord, why? Lord, bakit ganito? Ngunit baka ang sagot sa mga bagay na iyan ay kulang tayo sa tiwala sa Diyos. Kaya ngayong linggo, mga kapatid, sa pananampalataya, dalawang tanong ang maaari po nating iuwi. Una, who is Jesus for me? Sino ba si Jesus para sa akin? Hindi lamang kung ano ang alam natin tungkol sa Kanya. Alam natin, siya ay nagpakasakit, namatay, muling nabuhay. That is a common knowledge about Jesus. But God wants a deeper knowledge about Him. Kasi doon makikita yung relasyon natin at ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At ikalawang tanong, mga kapatid, sa pananampalataya, papaano ba natin ginagamit ang tiwala na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos? Tandaan po natin, katulad ni Pedro, kahit hindi siya perpekto, tinawag pa rin siya at ginamit ng Diyos. Kung nagkamali tayo, hindi pa po tapos ang Diyos. Kung hindi pa tayo ganap sa ating pagkakristyano, kumikilos pa ang Diyos. Ganon din ang ginawa ng Diyos kay Pedro. Isang Pedro na mahina, ngunit nang nakita ng Diyos, isang naging Pedro na magiging isang bato. Kaya sa buhay din natin, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi po natin kailangang malaman ang buong plano ng Diyos sa ating buhay. Kailangan lamang natin malaman kung sino ang kasama natin sa paglalakbay na ito. Kailangan lang natin palalimin ang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At walang iba, wala tayong ibang kasama sa paglalakbay sa mundong ito, kundi si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen.